4:50 ng umaga. Good morning, Rina. Good morning, June. Masakit ang lalamunan ko. Ako din, masakit. Buti na lang may medyo warm water yung naibigay sa atin ngayon. Mas magandang remedy doon. Kalamansi. Kalamansi? Juice. So, kaya Honey. ako ang ginagawa ko, nagagargle ako ng warm water tapos may asin sa umaga. Asin, ha? May Oo nga, maganda na nga daw yung Kasi asin. diba maganda yung effect ng asin, parang anti-infection, antibacteria ata siya. So, Sige. okay yan. Magandang umaga mga sambahay. Araw po ng Miyerkules, 10 ng Mayo, 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jules Riao. At ako naman, si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Investigasyon sa kontratang pinasok ng Bureau of Corrections sa Tadeco sinimulan na sa lower house. Naturang kasunduan. Inirekomenda ng DOJ kay Pangulong Rodrigo Duterte na ipawalang bisa. DPWH Secretary Mark Villar patutunayang karapat-dapat siya sa pwesto sa pamagitan ng mga proyektong target niyang matapos sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Natuklasang secret jail sa Manila Police District Station 1, nakatakdang imbestigahan ng Senado. Taong nag-detonate ng bomba sa Quiapo, Maynila noong Sabado, posibleng nasa lugar din ayon sa Philippine National Police. Singil sa kuryente ng Meralco, bababa ngayong buwan. At mahigit 700 residente ng Baguio City natulungan sa medical, dental at legal mission ng UNTV at Members Church of God International. Una po sa ating mga balita, nakatakdang imbestigahan ng Senado ang natuklasang secret jail sa Manila Police District Station 1 sa Tondo, Maynila. Nakahanda namang dumalo sa pagdinig ang mga opisyal ng National Capital Region Police Office at ito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. Inirekomenda na sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang inihaing resolusyon ni Senator Bam Aquino. Kaugnay ito sa pagnanais na imbestigahan ng Senado ang natuklasang secret jail sa MPD Station 1. Kahapon ipinatawag ni Senator Aquino si NCRPO Chief Police Director Oscar Albayalde sa kanyang opisina upang hingin ang kooperasyon nito sa gagawing investigasyon. Maging malinaw sila kung ano yung tama at mali, wag nilang pagtakpan yung mga mali at magkaroon ng aksyon, no? Hindi lang yung papalampasin lang tapos parang wala na lang. Hinahanap natin sa PNP yung tamang response. Ayon sa Senador, layunin ng pagdinig na tingnan ang umunay hindi nagtutugmang findings ng Commission on Human Rights at ang mga pahayag ng pulis at preso. Uungkatin din kung may pang-aabusong naganap at kung anong reforma sa sistema ang maaaring maipatupad. Tiniyak naman ni General Albayalde na nakahanda silang dumalo sa pagdinig. Satisfied naman sila doon sa naging reaction ng PNP, no, na talagang pinaimbestiga, and I think they believe us that when we said na we will not tolerate those kinds of actions ng ating mga kapulisan. Kung talagang meron silang kasalanan, kailangan silang maparusahan. Inaasahang sisimulan ang pagdinig bago matapos ang sesyon sa Hunyo. Mula dito sa Senado, ako si Joyce Balancio, humahataw sa balita. Maaring nasa pinangyarihan din ang pagsabog sa Quiapo, Maynila noong Sabado ang nag-detonate ng bomba. Sa ngayon ay inaalam pa rin ng pulisya ang uri ng ginamit na bomba upang matukoy kung konektado ito sa pagsabog noong nakaraang Abril. Ito ang hataw na balita ni Grace Casin. Isa sa tinitignan ngayon ng Philippine National Police ang posibilidad na nasa lugar ng pagsabog ang nag-detonate ng bomba noong May 6. Suspicion namin baka mamaya yung trigger man ng bomba nandoon lang rin sa vicinity. Siniguro talaga niya na na-hand over yung bomba na ipasok doon sa establishmento bago niya tinrigger. And Ayon kay PNP Chief Director General Ronald De La Rosa, planado rin ang paglalagay ng isa pang bomba na ginamit sa second explosion. siguro na-realize nila na hindi yung intended target ang nasabugan o wala dyan sa area yung nasabugan, may ready sila na secondary na nilagay doon sa bubong. Samantala, minamadali na ng PNP Explosive Ordnance Disposal Group ang pag-alam sa uri ng bomba na sumabog sa Quiapo noong Sabado. Ayon kay PNP Chief, dito matutukoy kung konektado ito sa isa pang pagsabog sa Quiapo noong April 28. Yung EOD expert
sila ngayon yung magre-reconstruct nung IED, yung improvised explosive device, and look on how it was triggered, whether it's electronically through a cell phone or a 9-volt battery or other power source. Sa ngayon, inaalam na ng PNP ang lehitimong pangalan na nagpadala ng package na may bomba. Magsasagawa naman ng dialogue ang Manila Police District sa mga Muslim leaders upang hikayatin ang mga ito na makipagtulungan sa mga otoridad sa ikalulutas ng kaso. Mula dito sa Camp Crame, ako si Grace Casin, humahataw sa balita. Nilinaw ng isang drugstore sa bansa na hindi pa nito inilalabas sa merkado ang kontrobersyal na dengue vaccine matapos na mag-issue ang Food and Drug Administration ng cease and desist order. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng isang pharmaceutical company sa FDA upang ayusin ang umano'y walang pahintulot na pagpopromote nila ng naturang bakuna. Ito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Dumipensa ang isang drugstore sa isyu ng umano'y pagbebenta ng dengue vaccine na taliwas sa kautusan ng FDA. Sa pahayag nito, hindi pa inilalabas sa merkado ang naturang bakuna at hindi rin itinuloy ang vaccination service dahil sa inilabas na direktiba ng FDA. Nakikipag-ugnayan na rin ito sa FDA kaugnay sa mga requirement bago ituloy ang pagbebenta at pagbabakuna kontra dengue. Bukod sa drugstore, kabilang din sa inisyuhan ng cease and desist order ng FDA noong nakaraang linggo ang isang pharmaceutical company dahil sa unauthorized promotion ng dengue vaccine. Ayon dito, hindi muna sila magbibigay ng anumang pahayag hanggat wala pang pinal na resolusyon kaugnay ng paggamit ng naturang bakuna. Ngunit buo ang kanilang kooperasyon sa ginagawang investigasyon ng FDA. Nagpaalala naman ang ahensya sa publiko na mag-ingat sa pagbili ng mga gamot at sa pagtangkilik sa anumang iniaalok na vaccination service na walang pahintulot. Samantala, tuloy naman ang libreng pagbabakuna kontra dengue sa mga grade 4 student ayon sa Health Department. Ayon kay DOH Secretary Pauline Ubial, nakatakda ng matapos ang third dose nito sa mga susunod na buwan. Is still for implementation April to June. So there were areas that completed their vaccination in June. So we expect that the vaccination will continue until June. Mula sa Quezon City, ako si Aiko Miguel, humahataw sa balita. Handang patunayan ni DPWH Secretary Mark Villar na karapat-dapat siya sa posisyong ibinigay ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay sa pamagitan ng mga proyektong target niyang matapos sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ito ang hataw ng balita ni Rica Adrada. Marami ang hindi kumbinsido sa pagkakatalaga kay Secretary Mark Villar bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways. Nang ibilang siya sa gabinete ng Pangulo, naglabasan ng usap-usapan na maaaring maapektuhan ang kanyang desisyon bilang pinuno dahil sa negosyo ng kanyang pamilya. Sa eksklusibong panayam ni Kuya Daniel sa programang Get It Straight with Daniel Rason, ito ang kanyang tugon. Hindi niyo naman pinapadaan sa mga projects ninyo yung mga kalsada, yung mga kasi gano'n yung mga alam mo, mga kaisipan na ano, may mga real estate projects din kayo para mas kumita naman yung inyong negosyo. Actually, this is the most ang DPWH the pinaka-scrutinized na department So wala clearly yung wala kaming actually mas nakakasama pa sa negosyo kasi wala na hindi na kami Saka you have to be very careful. We have to be mas careful ako. Ayon kay Villar, nakalatag na ang plano ng departamento upang mabigyang katuparan ang pangako ng administrasyong maisaayos ang mga infrastruktura at daloy ng trapiko sa Metro Manila at iba pang pangunahing probinsya sa bansa. Parang walang nangyayari sa traffic Well, may plano na actually kaya the first few months gumawa na kami ng master plan for the whole Luzon. So katulad ng NLEX-SLEX connector dito sa Metro Manila, yung bridges across the Pasig River, yun po ay sisimulan na. And I think pag tinatanong ako, sinasabi ko give us 2 to 3 years. Dagdag pa ng kalihim, ang DPWH ay nilaanan ng budget na umaabot sa 450 billion pesos. Pinakamataas umano sa kasaysayan. 100 billion pesos para sa decongestion program. 150 billion pesos naman para sa climate change programs, kasama na ang pagsasaayos ng mga tulay, pagsasagawa ng flood control at iba pang may kinalaman sa disaster management.
Para kay Secretary Villar, sa loob ng 2 hanggang 3 taon ay may makikita ng pagbabago. At now, meron tayong about 350 kilometers of high standard highway. By the end of the administration, halos madodoble yan. Dahil batikan na sa politika ang mga magulang, mahalaga kay Secretary Villar ang payo ng mga ito. Meron ba sinabi sa'yo si Papa mo na never do this? One thing na never do this. Maybe a mistake I have done before that you must not commit. Well, he never yung mistakes niya dati, but he said that definitely with regards to yung kay Presidente, yung utos ni Presidente na hindi talaga pwede yung corruption. Kailangan zero tolerance tayo sa corruption. Para sa Get It Straight with Daniel Razon, Rica Adrada, humahataw sa balita. Naghain ng panibagong tax evasion complaints sa Department of Justice ang Bureau of Internal Revenue laban sa Mighty Corporation. Kaugnay ito ng nadiskubreng peking tax stamps sa mahigit 80 milyong pakete ng Mighty Cigarettes sa 2 warehouse sa San Ildefonso, Bulacan nitong Marso. Halos 27 billion pesos na buwis ang nais makolekta ng BIR para dito. Una nang inireklamo ng BIR ng tax evasion ang kumpanya nitong Marso at ibig masingil ang 9.5 billion pesos na excise tax. Inatasan na ng Supreme Court na tumatayong Presidential Electoral Tribunal ang Commission on Elections na magsumite ng listahan ng mga dapat bayaran sa ilalim ng automated elections. Para ito sa magagasto sa mga makina na gagamitin sa recount kaugnay ng election protest ni dating Senador Bongbong Marcos laban kay Vice President Leni Robredo. Samantala, hiniling naman ni Robredo na tanggalin sa records ng kaso ang motion ni Marcos na nagnais mabasura ang kanyang counter-protest. Itinakda ng Korte Suprema ang preliminary conference sa election protest sa darating na June 21. Kinumpirma ng Philippine National Police na hindi nagkaroon ng access si Police Superintendent Lito Cabamongan sa kanilang storage facilities kung saan inilalagay ang mga drogang nakukumpiska ng pulisya. Ito ang hataw na balita ni Grace Cassin. It has a 3-lock system and the keys are with 3 different persons. One is with our director or his representative. Another is with the Chief of the Chemistry Division, and the last one is the evidence custodian. Tiniyak ng PNP Crime Laboratory na hindi basta-basta mapapasok ng sinuman ang kanilang storage facilities kung saan nilalagay ang mga nakumpiskang ilegal na droga sa mga operasyon. Kaya naman imposible umanong ma-access ito ng kahit na sino. Lalo na si Superintendent Cabamongan, ang dating hepe ng PNP Crime Laboratory Service Alabang Satellite Office, na nahuling nagpa-pat session sa Las Piñas noong buwan ng Marso. The Muntinlupa Satellite Office of the Crime Laboratory is not receiving drug cases. It solely caters SOCO responses. The drug cases from the areas of the Southern Police District are received at the Southern Police District Crime Lab Office in Makati City. Ayon kay PNP Crime Lab Chemist Division Head Superintendent Victor Drapete, isang toneladang ilegal na droga na ang nasa kanilang pangangalaga na nakumpiska mula pa noong 1977. Hindi umano nila ito magawang sirain o sunugin hanggat walang utos ng korte. Nasa law po ng 9165 na in 72 hours dapat i-destroy na natin. And since kailangan din po ng ng court na makita nila yung mismong items o physical evidence, and then hindi po nangyayari yon. Mula rito sa Camp Crame, ako si Grace Casing, humahataw sa balita. Arestado ang 2 lalaki matapos umanong maaktuhan ng mga pulis na gumagamit ng marijuana sa isang jeep sa Quezon City kagabi. Ito ang hataw na balita ni Maki Libradilla. Sugatan ng 2 undercover agent ng Quezon City Police District Station 10 matapos naman laban ng isang drug user na aarestuhin sana nito sa Barangay Immaculate Concepcion sa Quezon City kagabi. Ayon sa mga pulis, nagsasagawa ang Drug Enforcement Group ng surveillance operation sa lugar. Ngunit habang isinasagawa ang operasyon, naaktuhan ng mga ito ang 24 anyos na si Julius Christian Alcantara at 21 anyos na si Joshua Ocampo habang gumagamit ng marijuana sa loob ng pampasaherong jeep. Actually, hindi
Sila yung target ng operatiba doon. Mayroon silang binabantayan talaga doon na nasa watch list natin. At itong nandun sa loob ng jeep, inadaanan lamang ito. Yung isa Kalmot, mga pasa at galo sa mga braso ang tinamo ng undercover agents mula kay Julius na nanlaban ang aarestuhin ito ng mga agent. Ang sospek, todo tanggi naman sa paratang ng mga pulis. Wala po akong alam dyan, sir. Nakuha ng mga otoridad sa mga sospek ang isang glass tube pipe at 5 pakete ng hinihinalang marijuana na maaari umanong kakabagsak lang ng isang supplier mula sa Pasay. Maki Libradilla, humahataw sa balita. Makikuntahan na po tayo sa Radyo La Verdad 350 with Atty. G. Bet at Jose Castigador Jr. Good morning. Yes, good morning, June at Rina. Magandang Good morning. Sabi namin dito kanina magandang morning. Magandang Ma'am Mocha. Ma'am Mocha Uson. Pinabati na namin. Magkaganon ba, Atty. G? Tinanggal din ba siya sa Oo. Nilipat na siya? Dim resign siya. Promotion yon, promotion more or less. Kasi ASIC eh. Nasa ano ka na, nasa COO. Then saka andun ka mismo where the action is. Yes. In the seat of power. Pababantayan na talaga si Martin Andanar. Siya ang nakahawak ng social media. Social media, yes. Ano Kasi naman very powerful din yung mga messages niya pagdating sa Effective social naman siya. media. Napakadami. Followers. Mga 4 million yata ang followers niya. Ay, bakit ganun yung iba, Atty. Parang, ha? Parang ganun. Bakit ganun, Atty. G? Ewan ko kung bakit. Pero para sa akin, kasi nakabase naman lagi yan sa sino ba yung may trust and confidence ka. Correct. Sino ba yung number one yung supporter mo. Ba't man may ilalagay yung ikikinakalaban? Lagi kasi nilang binabalik kung ano yung nakaraan ni mo kay, di ba, dahil siya'y sexy dancer, di ba? Wala na bang chance yung tao? Tsaka mukhang magaling dami siya. nagbabasa. Magaling naman siya. Daming followers. So, ibig sabihin, madaming naniniwala sa kanya. At malay mo, makapagbigay rin siya ng advice dyan sa mga taga-Malacanang. Minsan nga, yung nako-quote nga tayo minsan, di ba, yung ating... Ay, sa Hataw Balita, di ba, isang araw pa lang, 500,000 views ka agad. Makalimitan, dito siya nakatutok At sa atin. Kaya, June and Rina, ito yung araw na inaantay Yes, ng lahat ng mga natalo. Correct. This is the Election day. ban, tapos na. This is the day, kaso palipad ng Pangulo papunta ng Paalis, Cambodia. Kaya si Tito Jo, asahan nyo maapoy ngayong araw na to. Naku, di ILG Secretary. Lilipat, habol ako sa, mauna ako sa Hong Kong. Wow. Abang ako doon dahil yung iba ng mga, siyempre, Magsasubmit nangangailangan ng trabaho. CV mo. At doon na sa airport, sa Phnom Penh, sa Cambodia. Ako naman sa Hong Kong ako mag-abang. Yung iba doon sila sa Beijing. Kala ko sa China ka na po. Bet namin yung aming mga biodata. Sige, maraming salamat sa inyong dalawa. Para pala tayo, parang hindi tayo winarning. Parang tayo hindi winarning. Nakangangapata. Oo, parang hindi na tayo na-warningan. Di ba na pogi naman eh? Ayun. So yung po mga nag-a-apply po ng passport, hintayin niyo po dahil kapapasa lang po ng Senado sa third 10 reading. Third and final reading, and hopefully baka sakasakali nang ito ay ma-approve na, mapirma ng ating Pangulo, magiging 10 taon na po ang Ito ba, Prof. George, ay naaprobahan na sa bababang kapulungan? Palagi ko meron na rin. Kung wala man, baka naman sakaling yung version ng Senado, yun na i-adapt ng Pero once na ipasa to, Attorney G, proactive ba to or matadamay yung mga pa-expire na? Palagay ko madadama yung mga pa-expire na. So kunyari may 1 year ka pa. Pwede ka na magpa-renew na rin. Hindi, pwede naman yun talaga eh. Pwede naman. Nasa sayo naman In other words, may 1 year pa ako natitira. Hindi ko na kailangan pa-renew dire-diretso ng 10 years. Ay, baka O hindi. sa renewal pa lang. Should have a new passport. Ang mangyayari dyan, among others, siyempre, tataas lang babayaran mo. Then instead na 5 years lang, at ang babayaran mo kunyari 1.5 lang, madudoble na yan at the So, very least. 3,000. Oo, at the very least. Dahil 10 years na eh. Kasi ang goal dito, bawasan yung mga pilaan. Oo, kasi sobra talagang hirap kumuha ng Sobra. schedule. Kahit sa mga... February pala na-approve sa House of Representatives. And then, so ano na ito, kung aprobado na sa Senate, magbabay ka muna sila. And Signature ng Pangulo. Since this is not such a controversial bill hindi naman or ganun. issue in the first place, Correct. I am sure mararatify ito kagad. The bicameral conference committee can come up with a common version and then mararatify ito individually by both houses. Dapat naman talaga yung mga ganyang klaseng mga dokumento, dapat talaga mahaba-haba ang lifespan ang
ang buhay niyan. Hindi yung halimbawa, parang birth certificate, kukuha ka na naman ng bago. Parang NBI clearance, kukuha ka na naman ng panibago. Ano bang problema lang dyan sa ganyan, sa kahaba ng taon na po pwede mong gamitin? Yung mga babies. Kasi yung picture nila, pag 10 years, di ba? 10 years, hindi na ikaw to, baby pa. Tita Beth, kahit yung 5 years lang, kunyari baby ka, maiba na yung itsura. nakunan ka, 1 year old ka. After 5 years, iba na mukha mo na. How much more, siyempre, Paano yung mga 40, 50 years old? Hindi si Tito Jong nga eh. Kung 10 years, di bigla naging 60. Alam niyo, Parang nung pinapakita nga ni Tito Jong kanyang passport, sinasabi, parang hindi ko kayo nagbabago. Oo, parang... sabi nila, ito talaga maganda. Ayun, na picture. Pati mga kulubot ko, ha? Yung pala, fingerprint pala tinitingnan. Personal experience yun, no? Oo. Isipin nyo, naging boto pala sa House of Representatives, Ilan? 216-0. Aba! Ganyan ka-unanimous. Ano ba naman ang hihindian mo doon, di ba? Kasi hassle-free. Kahit naman sila makikinabang. Exactly. Pag kumontra ka dyan, may diferensya ka na. Sige po, maraming salamat. Narito na ikalawang paghataw ng mga balita. Investigasyon sa kontratang pinasok ng Bureau of Corrections at TADECO sinimula na ng Lower House. Naturang kasunduan, inirekomenda ng DOJ kay Pangulong Rodrigo Duterte na ipawalang bisa. Pangulong Duterte tiwala na kayang balansehin ni bagong DENR Secretary Roy Simato ang interes ng mga mining company at ang pangangalaga ng kalikasan ayon sa Malacanang. Impeachment complaint laban kay Pangulong Duterte ni-refer na ng plenaryo sa House Committee on Justice. Bagong talagang governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas, tututukan ang patuloy na pag-iral ng matatag na polisiya sa financial system ng bansa. At pagpapalit ng pangalan ng Benham Rice sa Philippine Rice, formal nang ipinag-utos ng Pangulo. Dumipensa ang Tagum Agricultural Development Company o TADECO sa pinasok nilang kontrata sa Bureau of Corrections kaugnay ng questionableng kasunduan sa pag-upa sa ilang bahagi ng lupa sa Davao Penal Colony. Ngunit ayon kay House Speaker Pantaleon Alvarez, maanumalya ang naturang kontrata. Ito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Inirekomenda ni Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre kay Pangulong Rodrigo Duterte na ipawalang bisa ang naging kasunduan sa pagitan ng Bucor at TADECO. Batay sa investigasyon ng DOJ, questionable ang naturang joint agreement at inutusan na niya ang Bucor na gumawa na ng kaukulang aksyon. The best and the fastest way is for the President to cancel this contract. Para naman kay House Speaker Pantaleon Alvarez, lugi ang pamahalaan sa pinasok na kontrata. Dapat umanong magbigay na mahigit 106 million pesos ang TADECO sa pamahalaan base sa list rate na umiiral ngayon na 25,000 pesos per hectare. Mula sa mas mababang 26.5 million pesos na taunang share lamang nito na nakasaad sa kontrata. Hindi rin umano makatwira ng ibinibigay na bahagi ng kita ng TADECO sa Bucor kada kahon ng saging na 1 peso at 80 centavos. Labag din anya ito sa konstitusyon kung saan lumagpas na sa 50 years na limitasyon ng kontratang ito na nagsimula noong 1969. Gayun din humigit na umano sa 1,000 hektarya ang inuupahan ng TADECO. Sagot ng TADECO, ilang administrasyon na ang nag-review at nag-aproba sa kasunduan. Daang milyong piso na rin umano ang naibigay na nila sa Bucor noong nakaraang taon. Are you talking of the rental? Oh, I see what you mean. Yes, sir. Yeah, going back to the rental. Okay. Rental. So, I think it's clear that it's not really a JVA. It's not a joint venture agreement. It's a rental. Ipagpapatuloy ng komite ang investigasyon at pagkatapos nito ay maglalabas ng rekomendasyon kung sino mga dapat na managot sa umano'y maanumalyang transaksyon na ito. Ang TADECO ay pagmamay-ari ng pamilya ni Davao del Norte Representative Antonio Florendo. Mula sa Quezon City, ako si Nel Maribuhok, humahataw sa balita. Nirefer na ng plenaryo sa House Committee on Justice ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, pinag-aaralan pa ni House Speaker Pantaleon Alvarez kung maaaring i-endorso ang impeachment complaints laban kay Vice President Leni Robredo at Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Isalang
sa deliberasyon ng House Committee on Justice ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunpaman, maaaring maantala ang pagdinig dito dahil na rin sa paparating na budget season at State of the Nation address ng Pangulo. Marso nang ihain ni Magdalo Representative Gary Alejano ang impeachment complaint. Kabilang sa mga sumusuporta rito si Albay Representative Edsel Lagman. The complaint is sufficient both in substance as well as in form, and the committee must conduct the hearing as mandated by the Constitution. Samantala, bukas naman si House Speaker Pantaleon Alvarez sa paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo. Wala naman akong sinasabi na na talagang magpa-file ako. 'Di ba? Kaya sabi ko noon, pag-aaralan ko. Oo. Ngayon, kung meron namang substance, bakit hindi? Kinumpirma rin ng House Speaker na kinukumbinsi siya ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC upang i-endorso ang impeachment complaint laban kay Ombudsman Conchita Carpio Morales. Totoo yan, pinapa-endorso nila sa akin. Kaya lang, sabi ko nga, pag-aaralan ko rin niyang mabuti. Mula sa House of Representatives, ako si Leslie Longbowen, humahataw sa balita. Naniniwala si Pangulong Rodrigo Duterte sa magagawa ni retired General Roy Simato kung kaya ito ang napili niyang italaga na bagong kalihim ng Department of Environment and Natural Resources. Samantala, ipinaliwanag naman ng Malacanang ang naging pahayag ng Pangulo ukol sa lobby money. Ito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil. Tiniyak ng Malacanang na tiwala si Pangulong Rodrigo Duterte sa kakayahan ng bagong talagang Environment Secretary na si former AFP Chief of Staff Roy Simato. Ayon kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, naniniwala ang administrasyon na kayang balansehin ni Simato ang interes sa pangangalaga ng kalikasan at pagpapahintulot ng maayos na operasyon ng pagmimina. He said that he felt that this General Simato extraordinarily gifted for the task of balancing environmental concerns with mining operation concerns. Samantala, nilinaw naman ng palasyo ang pahayag ng Pangulo ukol sa umano'y lobby money kaugnay ng pagkaka-reject ng Commission on Appointments kay Gina Lopez. You know, the President did say last night that when he said lobby, it's not necessarily money. I mean, he clarified himself. He said that when he said lobby, people automatically assumed that there was an exchange of money. But he said basically that lobby is a legal thing that you can actually exercise in order to persuade one's particular position. Dagdag pa ng Malacanang, ang lobby aniya na tinutukoy ng Pangulo ay lehitimong paraan ng panghihikayat o pang-iimpluwensya sa mga partido. It wasn't financial exchange, not necessarily financial exchange, but that there was a lobby. In other words, a persuasion. Legitimate pressure. Legitimate pressure from interested parties. Siyempre, it's all in general, hindi ba? Ako si Mirasol Abogadil, humahataw sa balita. Gustong ipa-review ni Senator Bam Aquino ang ginagawang secret balloting ng Commission on Appointments bilang paraan ng pagboto sa kumpirmasyon ng isang appointee. Kasunod na rin ito ng pag-reject ng CA sa appointment ni Gina Lopez bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources. Ayon kay Senator Aquino, layunin ng investigasyon na magkaroon ng accountability sa resulta ng botohan at hindi upang alamin kung sino ang totoong bumoto pabor o kontra kay Lopez. Bukas rin ang senador na talakayin ang isyu ng umano'y lobby money sa CA bagaman hindi ito kasama sa inihain niyang resolusyon. Ako kasi ang tingin ko yung transparency and accountability mahalaga at yung boto namin sa kahit anumang batas, kahit anumang desisyon, yan yung rason kung bakit kami nandito eh. Diba? So I think it's important we push for transparency. Agad na ipinagutos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapalit sa pangalan ng Benham Rice matapos ang isinagawang expedition ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa lugar nitong weekend. Ito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Ang pangalang Benham Rice ay pinaniniwala ang isinunod ng American surveyor sa pangalan ni Admiral Andrew Ellicott Kennedy Benham, isang Navy officer na nabuhay noong 1832 hanggang 1905. Ito'y base sa post sa social media ni Agriculture Secretary Emmanuel Piñol.
Matapos anyang iulat kay Pangulong Rodrigo Duterte nitong Lunes ang isinagawang 3 araw na ekspedisyon sa Benham Rice, ipinag-utos ng Pangulo ang pagpapalit sa pangalan ng lugar. Tatawagin itong Philippine Rice upang bigyang diin na bahagi ito ng teritoryo ng bansa. Ang Benham Rice ay isang 25 milyong ektaryang undersea region na matatagpuan sa silangang bahagi ng Luzon. Ayon sa mga diver na kasama sa ekspedisyon, patong-patong na ang mga coral sa lugar. It was exceptionally clear. The only other dive site I've seen as clear was Tubata. So ganun siya kalinaw, ibig sabihin malinis yung tubig. Kamakailan lang ay napaulat na 3 buwang nanatili ang mga sasakyang pandagat ng China sa lugar para magsagawa ng research. Maging ang mga Taiwanese ay nakikiagaw na rin sa pangingisda sa lugar ayon sa ulat ng mga mangingisdang Pilipino. Una nang sinabi ng kalihim na plano ng kagawaran na magtayo na ng istruktura sa lugar bilang monitoring station. Maaari din itong lagyan ng radar para sa pagtaya ng panahon at pagkanlungan ng mga mangingisda kung may bagyo. Maski pa magpatayo tayo ng 5 bilyong pisong struktura sa gitna ng Benham Rice, that will still be a drop in the bucket compared to what we are losing every year. Samantala, nais din ng DA na ideklara ang Benham Rice na Special Food Production Area at pagbawalan ng paghahanap ng langis at iba pang mineral. Ako si Ray Pilayo, humahataw sa balita. Itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang Presidential Communications Operations Office Assistant Secretary si Margo Justiniano Uson o mas kilala bilang Mocha Uson. Wala pang detalye ang Malacanang kung ano ang partikular na gampanin ni Uson sa PCOO. Ayon kay Executive Secretary Salvador Medialdea, aalisin na si Uson bilang board member ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB dahil sa kanyang bagong designation. Si Mocha Uson ay isang social media writer at kilalang masugid na taga-suporta ni Pangulong Duterte noong kasagsagan ng kampanya nito noong 2016 national elections. Tiniyak ng bagong talagang governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas na si Nestor Espinilla Jr. na tututukan niya ang patuloy na pag-iral ng matatag na pulisiya sa financial system ng bansa. Ito ang hatong na balita ni Mon Hocson. Nakahanda ang bagong talagang governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas na magpatupad ng mga reforma sa polisiya ng BSP kung kinakailangan. Ito ay upang masiguro na magiging akma at matatag ang financial system para sa kapakanan ng bansa. We're also very interested in reshaping our financial system so that it is going to be more responsive to the broader economy. Titiyakin rin ni Espinilla na maipagpapatuloy ang mga polisiya na pinairal ni outgoing BSP Governor Amando Tetangco na itinuturing niyang mentor. Nagpasalamat si Espinilla kay Tetangco dahil napanatili nitong matatag ang katayuang pinansyal ng Pilipinas sa loob ng maraming taon. Mas lalo ring hihigpitan ni Espinilla ang pagpapatupad ng financial security measures laban sa masasamang elemento na maaaring sumira sa integridad ng sistemang pinansyal ng bansa. Kabilang na dito ang pagpapalakas sa Anti-Money Laundering Council. Continuing what we have been doing in our constant surveillance of the monetary and financial system to make sure that it is resilient and stable. Nakatakdang palitan ni Espinilla si Tetangco sa buwan ng Hulyo ngayong taon. Mula sa Maynila, ako si Mon Hocson, humahataw sa balita. Isusulong ni Senator Tito Soto ang pag-amyenda sa batas para sa kapakanan at karapatan ng mga solo parent. Magugunitang naging kontrobersyal ang umano'y biro nito kay Social Welfare Secretary Judy Taguiwalo na isang single parent. Itong hataw na balita ni Joyce Balancio. Nakipagpulong kahapon sa opisina ni Majority Floor Leader Senator Tito Soto ang grupo ng solo parents upang humingi na suporta ukol sa pag-amyenda sa Republic Act 8972 o ang Solo Parents Welfare Act. Ayon kay Senator Soto, isa itong pahiwatig na dapat nang kalimutan ang naging controversial na issue sa confirmation hearing ni DSWD Secretary Judy Taguiwalo kung saan may nasabi siyang biro na umani ng batikos sa publiko. It's blown out of proportion, but it's a blessing in disguise that it is blown out of proportion because now there is more attention to it and we can rally Congress, we can rally the Senate into seriously looking at the amendments that they are proposing
which I think are very laudable and important. Ayon kay DSWD Central Office Solo Parents Organization President Karina Javier, nais nila magkaroon ng mas maraming benepisyo ang mga single parent sa ilalim ng naturang batas. Kabilang na dito ang discount sa produkto katulad ng gatas, vitamins, supplements at gamot. Gayon din sa binabayarang hospitalization, laboratory fees, school supplies at iba pa. We want to have this law, RA 8972, amended within the year if possible. This amendment will grant additional benefits and privileges to solo parents and our children. And alam naman natin, majority ng solo parents kababaihan, majority mahirap, underemployed, uneducated. Tiniyak naman ni Senator Soto na isusulong niya sa Senado ang mga hinihiling ng solo parents. Aniya agad siyang bubuo ng draft bill na maaring i-consolidate sa iba pang proposed amendments sa Solo Parents Welfare Act. Is that we will seriously look into their plight, and work on it and ask for the support of the other members of Congress. Mula sa Senado, ako si Joyce Balancio, humahataw sa balita. Aminado ang Department of Transportation na hindi istriktong naipatutupad sa Pilipinas ang batas sa road speed limit. Kaya naman patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga aksidente na kinasasangkutan ng mga pampublikong sasakyan. Ito ang hatol na balita ni Joanne Nano. Lumabas sa pinakahuling datos ng Global Status Report on Road Safety na isang Pilipinas sa mga bansa sa buong mundo kung saan hindi gaanong mahigpit na naipatutupad ang speed limit law sa mga motorista. Base sa pag-aaral ng ilang eksperto, mula sa rate of 10, nakakuha lamang ang Pilipinas ng 5 puntos sa usapin ng implementasyon ng road speed limit law. Sa record ng PNP Highway Patrol Group, simula 2013 hanggang 2015, tumaas ng higit 11,000 ang kaso ng road accidents ang naitala dahil sa kawalan ng ingat sa pagmamaneho. Bunsod nito, nakikipag-ugnayan na ngayon ang Department of Transportation sa mga lokal na pamahalaan para sa pagbili ng karagdagang speed measurement devices, pagpapalagay ng mas maraming speed limit signs at pagde-deploy ng dagdag na traffic law enforcers. Kahapon lumagda ang DOTR sa isang kasunduan para sa pakikipagtulungan sa ibang ahensya ng pamahalaan hinggil sa gagawing paghihigpit sa road speed limit. With the installation of the devices, including local ordinances that will support the enforcement of speed limits through the help of that joint memorandum circular, also with the ILG, DPWH, we can enforce that speed limits. Ang sinumang motoristang mahuhuli dahil sa overspeeding ay pagmumultahin ng MMDA ng 1,200 hanggang 2,000 pesos. Yung public transport is hindi mo pwedeng sabihin na it's just a hanap buhay. Kailangan ikaw naghahanap buhay, you will also ensure that buhay yung mga pasahero na iyong tinatransport. So the reforms we're focusing at is really focusing on improving roadworthiness of the vehicles, safety and reliability of the public transport system. Mula sa Quezon City, ako si Joanne Nano, humahataw sa balita. Ipinagmalaki ng Land Transportation Office o LTO sa pagdinig ng Senado kahapon ang security features ng bagong driver's license na pinahaba na ang bisa hanggang 5 taon. Itong hataw na balita ni Joyce Balancio. Sisimulan na ng LTO ang pag-i-issue ng 5-year validity driver's license sa Oktubre. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services kahapon, sinabi ng LTO na kabilang ito sa nakikita nilang sagot sa license applications backlog. We have already awarded the contract to a supplier to supply 5 million cards. 5 million cards, this will address the backlog for the fourth quarter of 2016, the entire year 2017, and the first quarter of 2018. Ipinagmalaki naman ng LTO sa Senado ang dagdag na security features ng bagong lisensya. Engrave at hindi basta lang printed ang detalye sa card para masigurong hindi ito mapepeke. In our new 5-year driver's license cards, the barcode contains the picture, the photo, the biometrics or the thumbprints,
thumb and index fingerprints of the driver's license, of the driver, the history of the personal circumstances of the driver. Bagaman iniimplementa na ng LTO ang 5-year validity ng driver's license sa bisa na isang executive order, kinakailangan pa rin magpasa ng batas para masigurong tatagal ito. So bakit natin kailangan gawing batas? Unang-una, para hindi magpalit ang isip ng LTO kasi kung executive lang yan, decision, pag nag-iba na yung isip o kaya may ibang administrasyon, maaaring palitan. Kahapon inapruba na rin ng komite ni Senator Grace Poe ang panukalang pagpapahaba ng validity ng driver's license. Target ni Senator Poe na matapos na ang committee report at ma-sponsor na ito sa plenaryo sa susunod na linggo. Samantala sa Kamara, isang technical working group pa ang binuo ng House Committee on Transportation para mapag-aralan ang naturang panukalang batas. Mula dito sa Senado, ako si Joyce Balancio, humahataw sa balita. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Narito naman ang mga dapat abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Pangulong Duterte nakipagdialogo sa mga magsasakang nagkampo sa Mendiola, Maynila. Hiling ng mga ito na maipamahagi ang lupang sakahan na inagaw umano sa kanila ng Lapanday Food Corporation. Gagawa ng paraan ng Pangulo. Mahigit 50 sugatan sa pagsabog sa isang supermarket sa Thailand. Singil sa kuryente ng Meralco, bababa ngayong buwan. At mahigit 700 residente ng Baguio City na tulungan sa medical, dental at legal mission ng UNTV at Members Church of God International. Attorney George. Kuya. Parang May ano lang, tatanong pala. May tatanong. ano lang, di ba, natatandaan mo last time, nagtanong ako sa'yo tungkol sa lobby, di ba? At sinasabi nga natin na meron talagang legitimo legal lobby. Oo. May mga lobbies. Ngayon, yun yung sinasabi ni Secretary Abella na the President was talking about the legitimate ng paglalabi. May money. Exactly. Ang sinasabi niya nga gano'n. Pero kung babalikan natin yung sinabi ng Presidente, and I want this na pa-play natin, tignan natin. Sayang si Gina. I really like her passion, but you know how it is. This is a democracy. And lobby money talks. I do not control everything. I am the head of the executive department. Attorney George, sinabi ng Presidente, money talks. Lobby money talks. Very clear po yan. Napakaklaro. Exactly. So, hindi, sa akin kasi ang ano lang sa akin is, I know the role of spokespeople, di ba? Pero lalo na sa mga ganda, dapat siguro reviewin nila mismo yung sinabi ng Pangulo bago nila kasi lalabas pa ngayon yan, parang ibinabaon pa nila ang Presidente. Correct. Na may diba? mali ang Presidente, Parang, tinatakpan. di ba, parang lumilitaw pa ngayon, Kailangan pagtakpan diba, yung mga sinasabi. hindi naman yung sinabi ng Presidente tapos ang sinasabi ngayon, legitimate. How can lobby money be legitimate? Correct. Kaya di ba tinanong ko nga sa iyo yun, Attorney George, dahil di ba kako may mga lobby groups naman. Merong lobbies. They call themselves lobbies. Which is legal, di ba? Yes. Yung mga kuya, yung mga environmental groups, they have long been lobbying, di ba? For a particular law or provision of the law to be Tsaka amended. any group at that can lobby. Halimbawa na inilalabi nga namin maipasa tong batas na to Pero iba yung pagkasinabi na merong lobby money involved. Diba? And that's one of those things that... Ibig sabihin kuya, somehow, money change hands. Kasi may lobby money. Kaya nga nagsalita ngayon ng pera. Doon papasok ko yung importansya talaga. At sinasabi rin niya ni Secretary Piñol ng Presidential Communications Office. Minsan kasi sila nasa losing end meaning
kung kailan nandiyan yung balita, kung kailan ang ginagawa nila parang takip-takip React lang na lang. sila ng react. Reactionary na lang. So parang siguro nga baka napakahirap basahin ng pag-iisip ng ating kasalukuyang Pangulo. Sa akin lang, well, unsolicited at that, di ba? Parang, I can just simply say, I think sa mga ganung pagkakataon, may mga information ng presidente na siyang nakakaalam. Yes. It would be better na I-consult siyang siya magklaro sa atin kung ano yung lahat na yun. Correct. But para sa kaalaman ng lahat, alamin natin na meron talagang lehitimong lobby, meron talagang paraan paano i-pressure ang isang para meron talagang legal na paraan. O di nakaano ka, I mean, you can parry it in such a way na hindi mo ibinaon yung principal mo. Kasi you have your principal di ba? Kaya naman po yan, nakakalimutan niyo yung sinabi ni spokesperson Abella, use your creative imagination. At saka lumalabas talaga, hindi sila nag-uusap. Hindi nila kinakausap ang ating Pangulo. Siguro baka kaya nga nailagay na lang si Mocha ngayon. Tsaka kuya, mahirap kasi sana kung ako sa kanila, tahimik na lang. Hindi na siguro clarify and all that kasi klaro. Pero may magtatanong Yeah. Kasi Manong Joe, isang bagay na hindi mo maiwasan, ang media makulit dyan sa ganyan So they will ask. Sa akin naman talagang it should be answered and pwede mong ipari siya in such a way na, well, alam nyo, may mga lehitimong paglalabi. But with regard to kung anong sinasabi ng presidente, siguro meron siyang ibang mga alam na mga information. But we have to take note na talagang merong lehitimong paglalabi. Hindi naman lahat ng paraan ng paglalabi ay masasabi nating illegal. Well, that's a way, di ba? Hindi ko naman na pinapangunahan sila. Sa akin lang, parang pag gano'n ang nangyari, parang nalagay pa ang Pangulo sa alanganin. Kasi parang as if you are contradicting yung sinabi ng presidente. At saka paano kung bigla nagsabi kayo ng Pangulo, kuya? Hindi talaga meron pera. Yes. Halatang hindi nag-uusap sila. Yun. Ano lang, just some sort of unsolicited, diba? Na, ano lang yan, simple lang naman yung ano na yan. Mamaya, sige, try nyo kontakin si Secretary Abella. Para magkaroon ng diba, clarification. Clarification of the clarification. Imagination. Tsaka creative imagination. Sa akin, ano lang yun. Kasi mga kakilala naman natin yung mga yan diba? I was able to talk to Secretary Abella. Tayo naman, we have practiced here kung ilitaw natin ano ba yung totoo, ano ba yung ganito. Hindi naman dahil sa meron kang kailangang pagtakpan ganito. Pwede naman ipari yun ng hindi mo nilagay sa alanganin yung principal mo kasi yung principal mo ngayon sabi ho ni Secretary Abella, ano daw ang sinasabi nyo, yung lehitimo, dahil yung sabi nyo na lobby money talks. Ito parang, ayun. Challenge pa yun. Exactly. Ayun. Yan po ay kalawang pagkataon ng mga balita sa umagang ito, araw ng Miyerkules sa 10 sa buwan ng Mayo 2017. Babalik pa ang Good Morning Kuya. Take your picture. Guru or mentor. Tama. Diba? Na nasi-stimulate niya yung utak ng kanyang mga estudyante at talagang marami siyang nai-imbibe. Kaya si Beth matitest yan sa algebra uli at geometry. Ay, hindi, alam mo kung sobra talaga na parang nag-aaral din ako. Pero pagka math, pati trigonometry later. sabi ko sa anak ko, pag math, kaya mo na yan. Hindi, wag ako. Si Attorney George. Kaya nga ako nag-abogado. Pakikwentuhan niyo pa ako Kaya nga ako nag-mascom 9 units lang ang math Ay, pero mga kasambaya, isa pang issue rin. Si Senator Soto, mukhang nakakita pa siya ng issue. Nakaka-ambyo Magaling din mag-isip yung mama. Bawi, di ba? He is trying to recover. Pero alam mo, may again, ulitin natin, ang moral of the story dito, huwag kang senador ka ng bayan, hindi ito itbulaga. Pag nasa senado ka, hindi itbulaga. And therefore, you cannot make jokes like that. Dahil may mga matatamaan talaga. O tingnan mo, pinuntahan ka sa opisina mo ng isang asosasyon ng mga solo parents, kaya nga napilitan siya ngayon, Tita Beth, na i-spouse niya ito. Amendment sa na solo magkaroon ng mga discounts on certain items ang mga solo parents. At saka yung mga solo parents talaga, dapat panganghangaan sila. Yes. Sapagkat naitataguyod ang family. They should not be blamed. Neither should they be stigmatized. Alam mo naman, things like this do happen, di ba? Wala na tayong magagawa. Ganun na talaga yan In fact,
yung mga nakasal nga dyan ang dami dyan mga, in fact, most married couples are now separated. Nakita ko yung... Ang data is that siguro sa 10 kong swerte na kung may isang pair dyan na tuluyan talaga. Nakita ko yung video nga ni Senator Soto wala pa ring remorse Proud siya O tignan nun ninyo. Dahil sa akin, nabuksan natin yung issue. Oo. Kaya po tayo kahit na sino pa yung ano pa ang katayuan sa buhay, wag po tayo mga Yes. Huwag nyo nga anuhin kasi mahirap maano. Yung ano. mahirap Hindi, ang importante po natin Yung ano-ano man. respeto natin. Ang importante. At yung mga taong katulad po ng mga solo parents, ano man ang naging dahilan. Maaaring nagkaroon ng hiwalayan. Yes. Maaaring siyempre Na-disgrasya lang talaga. Ang importante po, pinagpupursigihan nila ang kanilang pamilya. Yes. Ako, mukhang makakausap ni Kuya mamaya si Secretary Abella sa ating balitaan mamaya. At malalaman natin kung ano-ano pa yung mga ibang issues. At the same time, anong oras maalis ang Pangulo? Ay, hindi ko alam Ano oras ba ito? Walang binabanggit. Parang ngayon Parang Umaga. Ngayon, basta ngayong araw. Oo. Malamang hapon yan. Magsasalita siya, di ba? Among Yes, the 21 leaders. later in the afternoon yata or evening yung salita niya. Kasi bukas, alis siya papuntang Hong Kong na Oo, Kuya. Monica. Ayun. Kuya. At Monica. Salamat sa inyong apat. At diyan kayo at kasama natin ngayon si Yusek Ernesto Abella. Yung mga tinatanong nyo, ipasagot natin. Ang presidential spokesperson. Yusek, magandang umaga po. Good morning po. Yes, sir. Ano po ang schedule ng presidente? Ano po ang mga nakalatag ngayon, Yusek? Ngayong araw, will be, the Philippine delegation will be leaving for Cambodia. And then tomorrow, pati sa susunod na mga... Hello? Opo. Go ahead, sir. Wednesday, ngayon we leave for Cambodia. Tomorrow is we going to be Cambodia also. Tapos sa susunod na mga araw, Hong Kong. After which, sa China. Okay. Ano po ang agenda ng presidente, Yusek? Para sa alin po? Doon sa mga pupuntahan niya po na ito ngayon. Like Cambodia, Hong Kong, and China. Basically, yung sa Cambodia, it will be the WEF, yung World Economic Forum in Asia. Yung sa pangalawa na po sa Hong Kong, he'll be meeting up with the Filipino community. Tapos pangatlo po doon sa yung Belt and Road. Okay. May event din po rin sa China. Okay. Yusek, isa lang po bago ko po sana isusog itong tanong na ito sa inyo, no? Gusto ko lang po iparinig sa inyo ulit to refresh yung atin yung sinabi ng presidente kasi medyo lumitaw lang po doon sa inyong mga naging pahayag nitong yesterday yata yun. Paparinig ko lang po muna sa inyo to, Yusek. Can you play that, please? Sayang si Gina. I really like her passion, but you know how it is. This is a democracy. And love money talks. I do not control everything. I am the head of the executive. Yusek, kasi po dito, dun sa naging pahayag po ninyo, sinasabi ninyo ay yung legitimate na paglalabi. At ito pong binanggit kasi ng presidente dito sa issue dito kay Ma'am Gina, is sinasabi niya money talks. Meron po kasi mga naging usap-usapan na may mga gumanang mga lobby money, and the president was actually the one who said na money talks. So it has nothing to do with the legitimate lobby or kung paano man paraan ng paglalabi, but it's more on the parang merong gumanang pera dito. Ano po ba yung naging usapan nyo dito ng presidente, Yusek? I understand yun ang nasabi ng presidente. However, he did clarify that over the past day and two, na sinasabi niya na basically he was emphasizing lobby. And yung kumbaga, it is ang tawag nito, it is the process of influencing, the process of a group or group of interests, a group who have particular interests and want to influence
a particular situation. Siguro ang gusto pong una-una po gustong i-reiterate ng presidente ang kanyang na wala siyang pagdududa sa integrity ng Congress, no, ng House and ng Senado at saka ng House of Representatives at saka ng mga representatives. And he wants to emphasize that, no, na wala siyang pagduda sa kanilang integrity, especially regarding the way they made their choices. However, ang gusto niya what he was pointing out is that there were the way the issues were being framed, no? Kasi very quickly po nagbago yung nagbago yung na-polarize kaagad yung situation ni Miss Gina, no? Yes. Meron yung naging pro-mining at meron yung pro-environment. Quickly nag-polarize. Actually, ang nangyari, what people missed out on is the actual position of the president, which is that he is both pro-sustainable environments and pro-responsible mining. Malinaw po sa kanya yan. And so, but people, it became very polarized. Nagkaroon ng mga interests, no? Nagkaroon ng it's you're either this or you're either that. Yes, Yusek, if I may, I'm sorry. Kasi po, kaya ito mainit. Unang-una, alam naman po natin na maraming, aware naman kayo, na maraming gumagalaw talaga dito na maraming pera. Ngayon, ang pinag-uusapan nga, biglang-bigla yung naging mga pagbabago. And even Miss Gina Lopez, I interviewed her personally dito po sa ating programa. At sinasabi niya mismo na yung mismo mga kinausap niya na umuupa nga sa kanya nung una, biglang bumaligtad. Ngayon, biglang lumabas nga na sinabi ng presidente na alam naman ninyo, money talks. Alam naman ho natin pag sinasabi yung salitang money talks. Ngayon, kailan ho kinlarify ito ng presidente? Meron ho bang specific na event wherein he personally stated na ang ibig niya sabihin yung lehitimong paglalabi at hindi talaga ang ibig niyang sabihin mayroong talagang gumamit ng pera? He actually said this during the cabinet meeting that people misunderstood that when he said lobby, it meant it was equated with bribery. No. Hindi po kasi Yusek, if I may, ano po? Can you let me finish? Okay. It was during, sinasabi ko lang po, tinanong niya ako kung what happened when, kung may sinabi ba siya. Ang sinasabi niya, during the cabinet meeting, I heard him say this, that he was explaining himself, that said that when he said lobby, people equated it immediately with money. That money, there was a change of money, But he said lobby is basically a legitimate, what do you call it? A legitimate action which is recognized everywhere. And so, yun pong nilinaw niya. Kumbaga, like I said during my press briefing, he added a gloss, he added an explanation about what he actually meant. Yun po. Opo. Pero yung sinasabi niya po na yon about lobby. Pero yung sinabi niya po dito sa statement niya, money talks. Hindi po pinag-uusapan doon yung lobby. Ang sinabi niya po, naman, money talks. Okay, I understand what he said. But that's exactly what I'm pointing out. That during the cabinet meeting, he actually clarified what he said. Okay. So it was in a cabinet meeting po, Yusek? Opo. So hindi po ito isang pagpapahayag niya mismo na sa publiko, kundi sa cabinet meeting niya po i-discuss with you. Ganun po ba? Meron po akong ilalabas na supposed to be a statement, kaya lang late na kagabi, mga 10 or 11 na. It will be out this morning, which is exactly the same thing as what I'm telling you right now. Opo. So ito po ay mismong ang presidente po? Opo. Meron po siyang statement with regard to this, Yusek? Opo. So we can access that as well, Yusek. Ano po? Yes po. Either it will be out it should be out this morning, or it will be in my Facebook page this morning also. All right. So ano po ang specific ngayon na if you have any information na marching order po kay bagong talagang ASEC Mocha Uson, Yusek?
Ang ano po, what I have is the explanation given to me by Sec Martin. Ang sinabi po niya is that si Miss Wilson is going to be involved with social media. Kasi po naman, when she accompanied us to the Middle East, it turns out that she has a really large following in social media. And ano po siya, kilala siya doon at kilala siya outside ng mga OFWs because sinabi po niya, as she explained that once upon a time she also was an OFW. And so ano po, she would be in a better place of function kung ano na social media po siya. So Yusek, ang concentration niya lang po is limited sa social media, ganun po ba? As far as I know. So yun po ang kanya ngayong magiging ano po, meron po ba mga bagong bubuksan na mga blog or any definite po na bahagi ng social media wherein she will be involved? Not as far as I know. Opo. All right. So siya po ay social media. Yun lang po muna for the meantime ang kanyang limitasyon. Hindi po, I don't know if you call it limitation, you can look at it that way. However, malaki po ang new media. Yes, correct. Opo. So that will be involved dito sa mga functions na gagawin po nitong si bagong talagang ASEC. Ano ho ang iniintay nating, may iniintay ho bang investment na iuuwi ang presidente sa kanyang pagbiyahe, Yusek, if you have any information? I don't know exactly yung ano, pero the economic managers and the representatives are talking with our foreign business people. Sino-sino po ang mga kasama sa trip, Yusek, if you know? Hindi ko pa po nakita yung final list. But I know, but ang narinig ko po may mga business interests, lalo sa China. I see. Kasama rin po kayo, Yusek? Opo. Okay. Sige po. At we wish you good luck, Yusek. Salamat po sa pagkakataon. My privilege. Apo, magandang umaga po. Yan. Si Yusek Ernesto Abella, Presidential Spokesperson. Mga taga-Huntahan. Kuya, mukhang malinaw na nagbago na ang pananaw ng Pangulo. Binago niya na yung kanyang parang yun ang lumalabas. Kung pagbabatayan natin sa mga sinabi ni Yusek Abella. Sana naitanong ko ng maayos. Naitanong naman. Kasi klaro naman po yan na nagbago of course, dapat manggaling sa Pangulo, di ba? Para once and for all. May lobby money talks ba? During the lobby lang? Cabinet meeting of Monday night. Pero maganda rin sana kung magkakaroon ng isang public pronouncement muli. Ang Pangulo. Just to clarify. Kasi nga, what is involved here din yung credibility din kasi ng mga members ng Commission on Appointments dahil sa sila mismo, isipin mo, may call for an investigation. Yes. Saka di ba si Senator Bam Aquino nagsabi na although hindi niya sinama ng direkta, pero parang kasama dun sa gusto niya mangyari sa transparency nung voting dahil ma-review yung secret voting na ganyan na ginagawa. Yes. And probably mapag-usapan din nga yung may kinalaman sa paglalabi na gumagamit ng money. Kasi iba naman yung malayo yung tunog ng lobby sa money, di ba? So, Tsaka kaya dapat talaga, kuya, reviewin nyo. bagay, may rhyme, di ba? Lobby, money. Pero hindi naman lobby talks Lobby money talks. Malinaw naman money Yun talks. yung talagang sinabi. Yun ang sinabi. Lobby money talks. Yung pagboto pati Hindi, dun sa hindi ko nadinig kasi yung lobby. Meron, kuya. Meron money talk. Ang nadinig ko lang Lobby money talks. money talks. Pwede ba? Pwede pa ulit? Lobby money. Pwede pa ulit? Sayang si Gina. I really like her passion, but you know how it is. This is a democracy. And lobby money talks. Yun. Lobby money. Ang dinig ko, ang sa akin, money talks. Sabi niya gano'n. Lobby money talks. Lobby money. Lobby money talks. Lobby na, lobby. Lobby po. And lobby money talks. So, very Ganun ba? kuya. Sabi niya, and Yes. lobby money talks? Yes.
Mahina. Ang parang dinig ko kasi sa akin, money Parang talks. siya narinig May ni Kuya. labi, may labi. May napapandinig Paulit natin, natin, Kuya. Kuya. Paulit natin. Ulitin natin. Sayang si Gina. I really like her passion, but you know how it is. This is a democracy. And lobby money talks. Nadinig nyo na? Hindi siya. Labi, man. Labi money! Hindi, ang dinig ko talaga. Sa akin, money talks. Yan din ang rinig ko. Kuya, Baka iba speaker namin dito. para meron ka sa tenga mo, mas maririnig. In fact, Kuya, Ano yun ka din, bang Kuya, ano? yung ano eh. Wala. Yung lumabas sa mga pahayagan, Kuya, yung Labi money. Transcript. Labi money talks. Sa lahat ng mga pahayagan, ano, na nagbalita nito. Ayun. Hindi kasi yun nga. Naano ko lang. May money pa rin. Hindi na nga nagano na nga daw eh. Nagbago na. Clarify na daw, Kuya. Hindi, cabinet. Cabinet. Pero may lalabas daw this morning eh. Ginabi na lang kagabi. Pero ano kaya ilalabas na yung video ng presidente? Hindi, siguro yung clarification. Statement yan, Kuya. Statement. Pahayag. For the first time. pero- For the first time. Mahirap nga, Kuya, defensehan eh. Mahirap i-defend eh. Kasi sinabi niya klarong-klaro, labi, money talks. Kung labi talks lang eh. Kung labi talks lang, wala. Hindi, talaga namang ang labi talks, di ba? Labi ang nagtotalk labi. Hindi, alam mo kung why am I bothered by this? Kasi, una, kagaya nga nun, syempre, kung may alam na information ng presidente sa ganyan, at ganun ang mangyayari, gusto niya nga mailagay yung mga tao. Tapos, di ba parang since siya naman executive, hindi naman siya yung commission on appointments. Pagkatapos si Ma'am Gina, nakita mo naman, sabi ko, ano nangyari? Di ba nag-ikot naman daw siya. Umuo naman daw sa kanya. Na mga membro. Pagkatapos na umuo sa kanya, nabaligtad, di ba? Nagasimplang-simplang ba? Pagkatapos, sabi nga ni Senator Manny, ay malungkot ba ako? Paano hindi nangyari yung... Tapos hindi nagkakagulo pa sa bilang. Ano ba? 16-9? 15-9 or 16-8? O 15-9 o 16-8. Yes. At saka kuya Diba? ha, kita mo yung mga nasa periodiko ngayon at medyo yun nga yung sinasabi mo ha, hindi yung tungkol sa sinasabi ni Secretary Abella. Sabi, Duterte backtracks on lobby money talk versus CA. So ang lumalabas dito si presidente mismo ang nagbago. Ang completely ang bumaliktad sa kanyang sinabi. At saka hindi maganda para sa kanya, Kuya, no? Dahil siyempre sinabi mo na nga lobby money talks. Backtracks. You backtrack, binabago mo. So, hindi maganda para sa kanya. Hindi sa akin naman, baka nga na-misinterpret lang. Secretary Abella, good morning, Secretary Abella. Hindi kasi, di ba? Kaya nga kinlaro na sa cabinet meeting. Di ba? Hindi, kasi what worries me is, kung mangyayari yung ganyan, na halimbawa, merong kasi napakaganda ng halimbawa ay adikain ng Pangulo at gusto niyang makapili ng mga tao na mailalagay na matino at gagawa noong obligasyon nila nang walang pinanganganinuhan. Pagkatapos biglang babarilin na ang mangyayari, ang dahilan bakit nabaril ay dahil merong may pera na Umarang. diba, na gumamit ng pera nila apparently para harangin yung appointment ng isa halimbawang hindi lang, well, not specifically si Gina lang diba, it can also be true kahit na kanino. Diba, pwedeng gamitin yung gano'n. Hindi bali yung pinag-uusapan natin ng lobby. Tinanong ko na nga yun kay Attorney George. Yun nga yung una kong clarification sa kanya The last time, diba, if you remember, Attorney George, yun ang una kong kinaklaro. Dahil may lehitimo talaga na maglalabi. May mga professional license pa nga doon, lalo sa Amerika, license lobbyist. Di ba, pwede ka naman ding kumuha halimbawa ng lobby group. Tulungan nyo naman ako, ilabi ko tong para sa solo parent bill na to. In fact, tayo Kuya sa media, have always been lobbying, di ba? Araw-araw. Exactly. Lobbying na rin yung ginagawa natin. So, walang masama talaga sa paglalabi. Pero ang sinasabi nga natin, kung napasukan noong ganon na sitwasyon, which alam naman natin ang kontrobersya dito, ang kalaban dito ni Gina Lopez,
mga may pera. Mining. Diba? Sabi ko nga, bagay, may pera ka naman din, ma'am. Oo, diba? Ganun lang. But just the same, diba? Yun lang ang ating point. Ngayon, if it was clarified already, I think, to clear the waters, mas maganda siguro talaga mismong magpahayag ulit ang presidente Siya na. ng tungkol dun sa sinabi niya. Labi. Siya na mismo yung magsalita. Baka pagdating sa Hong Kong, lalo pag nakausap na niyang Filipino Baka ang ibig sabihin niya, kuya, si Labi Manny Pacquiao. Ba naman si Labi Kasi po? mahirap kasi kuya, depensahan talaga. Labi, Manny, Talks. Ano ba bang ibig sabihin yan? Hindi, kasi kaya mahalagang maintindihan natin yon dahil kagaya halimbawa, si Kong Erin, kung mabalik yan sa Congress, pagkatapos maging membro ng Commission on Appointments, di sasabihin mga, Kong, kano kinita mo dyan? Kaya pala sa tinatawag na powerful. Commission diba? appointment. Kasi papa-appoint ka. Ngayon, kaya nga sabi ko nga, ba't hindi ka na lang muna hindi ka, naamoy na din ni Gina Hindi ka muna, pinabayaan mo muna ma-appoint ka. Sabi niya, iniisip ko na yun. Hindi mo naman alam din kung anong mangyayari doon. Gawin ko na kung ano pwede kong magawa. Baka hindi rin Sinamantala niya. Sinamantala na rin yan. Sinamantala niya. Walang assurance Kaya ngayon, siya na ngayon ang napagsamantalahan. Correct. Ano pa Ano lang, just to clarify it, para wala tayong anumang interes, di ba? Masamang interes o masamang layunin. The reason why we're asking that, para maklaro natin ng mabuti. Bagay, baka hindi maganda gising ni Secretary Abel. Mukhang kagigising lang kuya Oo nga. Kaya nga very thankful tayo na nag-clarify sa atin kagad, di ba, right away. And Tsaka dito siya una ipinahayag na meron pala siyang statement mamaya. he answered our questions. So, ayan, sige. Sige kuya, maraming salamat. Pansamantala po kami nagpapaalam sa huntahan. Ako po si Atty. George Ewing Garcia. Ako po si Beth Santiago. At ako naman si Jose Castigador Jr. Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat. Kong Erin, maraming salamat. Magandang umaga po. Susunod na ikatlong paghataw ng mga balita kasama sina Kuya at Monica sa Good Morning Kuya. Tuloy-tuloy po tayo sa ating balitaan ngayong araw na ito. 7:28 na po ng umaga kasama ating mga correspondent sa Dubai, si Bert Cerudo, si Myla Guevara sa Singapore, si James Buntuyan sa US of A, si Sherwin Culumong sa Laguna, si Deb Riveral sa Cebu, si Dante Amento sa Zamboanga City. Sa aking tabi, si Monica Berralio. Magandang umaga, araw po ng Miyerkules, May 10, 2017. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350. Totoong balita, tunay na kalinga para sa kapwa. At narito na ang mga hataw na balita sa umagang ito. Pangulong Duterte nakipagdialogo sa mga magsasakang nagkampo sa Mendiola, Maynila. Hiling ng mga ito na maipamahagi ang lupang sakahan na inagaw umano sa kanila ng Lapanday Food Corporation. Gagawan ng paraan ng Pangulo. Mahigit 50 sugatan sa pagsabog sa isang supermarket sa Thailand. Singil sa kuryente ng Meralco bababa ngayong buwan. Mahigit 700 residente ng Baguio City natulungan sa medical, dental at legal mission ng UNTV at Members Church of God International. Sa detalye ng mga balita, personal na kinausap ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga magsasaka mula sa Davao del Norte na nagpiket sa Mendiola. Ipinangako ng Pangulo sa mga ito na gagawa ng paraan ang hiling na maipamahagi na sa kanila ang lupa na umano'y inagaw ng isang agribusiness company. Ito ang hataw na balita ni Rosa Licos. Nasa 200 magsasaka mula sa Madaum Agrarian Reform Beneficiaries Incorporated at iba pang farm worker cooperatives at organizations ang nagkampo sa Mendiola simula pa noong Mayo 1. Nananawagan ng mga ito sa Pangulo na mamagitan at atasan ng Lapanday Food Corporation na sumunod sa utos ng pamahalaan at ibigay ang lupang sakahan para sa mga benepisyaryo ng agrarian reform. Mula sa isang event sa Philippine Navy Headquarters, dumiretso si Pangulong Rodrigo Duterte sa Mendiola upang personal na makipag-usap sa mga ito. Kung makumpleto yung requirements ng batas, ako
Ako na mismo ang nagsasabi kay Secretary Mariano, go ahead. Ayaw na pagdugay-dugay. Go ahead. Para matapos ang problema ng bulo at patayan. Nasa 145 mula sa 1,000 hektarya ng banana plantation sa Tagum City ang dapat na nakalaan para sa mga benepisyaryo nito batay sa Land Reform Program ng pamahalaan noong 1996. Subalit hindi umano ito sinusunod ng Lapanday at sa halip ay nagsumite sa Court of Appeals ng Temporary Restraining Order at Writ of Preliminary Injunction upang pigilin ang order ng DAR. Nagbabala naman ang Pangulo sa ibang korte sa bansa na nakakaapekto umano sa proseso ng pamahalaan. Kayong mga korte, nandiyan niya palagi ang TRO ninyo, hindi nakagalaw ang gobyerno. Huwag ninyo gawin yan kasi mabaho na style yan. Do not allow people to go around for shopping for a court. Nangako rin ng Pangulo na gagawin ng pamahalaan ang lahat ng paraan upang maipagkaloob sa mga magsasaka ang lupang para sa kanila. Pinangakuan din ito ang mga magsasaka na ililibre ng pamasahe pabalik sa Davao del Norte. Sana wala nang mahadlang sa Lapanday sa amin. Tuloy-tuloy na ito. Maraming pong salamat Presidente Duterte sa... Mula sa Maynila, ako si Rosa Licos, humahataw sa balita. Magandang balita naman para sa ating mga kasambahay dahil bababa ang singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco ngayong buwan. At inaasahang muli rin itong mababawasan pagsapit ng buwan ng Hunyo. Para sa detalye, ito ang hataw na balita ni Monokson. Magtatapos na ngayong buwan ang ipinatutupad na dagdag singil ng Meralco kaugnay ng Malampaya shutdown. Marso nang aprubahan ng Energy Regulatory Commission ang pag-utay-utay sa halos pisong dagdag singil sa kuryente dulot ng Malampaya maintenance shutdown. Dahil dito, tinatayang bababa ang singil sa kuryente sa susunod na buwan kung hindi magkakaroon ng paggalaw sa halaga ng piso kontra dolyar. May posibilidad na since wala na yun, na magkaroon ng downward adjustment for next month. Pero hindi pa rin tayo nakakasiguro dahilan sa we will need to wait for the final billing for all the suppliers and what the other factors that will come into play ngayong May supply month. No? Bukod sa inaasahang bawas singil sa kuryente sa Hunyo, bababa rin ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Mayo. Ito ay bunsod naman ng mas mababang generation charge na dulot ng murang bentahan ng kuryente sa merkado. 29 centavos kada kilowatt hour ang mababawas sa bill ng mga consumer. Yung biggest contributor sa reduction ngayong buwan ay yung pagbaba ng generation charge. Tapos yung sa pagbaba naman ng generation charge, yung charges from the IPPs and the power supply agreements both went down. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang panawagan ng Meralco sa lahat na magtipid sa paggamit ng kuryente. Mula sa Pasig City, ako si Mon Hokson, humahataw sa balita. Alamin naman natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa sa ating Balitang Prom Day. Mula sa Calamba, Laguna, mula kay Sharon Kulubong, alamin natin ang mga balita sa Luzon Region. Sharon. Maraming salamat, Kuya. Narito ang mga balita sa Luzon Region. Humihingi ng tulong sa lokal na pamahalaan ang nasa 70 pamilya sa Binyan, Laguna matapos masunog ang kanilang mga tahanan kahapon. Narito ang report. 50 mga bahay ang mabilis na tinupok ng apoy sa Florante Street, Barangay Poblacion, Binyan, Laguna kahapon. Umakyat sa ikalimang alarma ang sunog na tumagal ng 3 oras bago ito tuluyang naapula ng mga bumbero. Nasa 70 pamilya ang nawalan ng tahanan dahil sa insidente. Nananawagan ng mga ito ng agarang tulong sa lokal na pamahalaan ng Binyan upang agad na makabangon sa sinapit na trahedya. Mayor, tulungan mo po kami. Parang awa mo na. Wala na kaming bahay, wala kaming nasalba. Maawa ka na sa amin, may mga bata pa kami maliliit. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na makatatanggap ng financial assistance ang mga nasunugan sa lalong madaling panahon. Magbibigay tayo ng pera muna, tapos sila na ang bahalang bumili ng kailangan nila kasi magtatagal pa tayo kapag construction materials pa binigay natin sa kanila.
Pansamantalang nakikipanuluyan sa mga kamag-anak ang mga nasunugan habang ang iba naman ay nananatili sa basketball court ng Binyan. Nagkaisa ang mga sikat at magagaling magluto sa Pampanga na buuin ang Kulinarya Pampanga. Layo ng mga itong mapanatiling kilala ang mga putahing Kapampangan. Ang detalye sa hataw na balita ni Joshua Antonio. Kilala na rin Kapampangan karindakal ang mga nyaman na putay ang timoy sisig, buro at tamalis. At bang apanatigan lang mabiyay ka rin Pilipino din putay areti. Kinawalang aguman din Kapampangan na chef ang mayayaw sa Kulinarya Pampanga. Kapag nasa Radeti ang mituro ka rin bisang mabiyasang Kapampangan dishes. Kaya baya ay tamalis sa agpangkarela, metong niyang putay ay na halos kilala din kay nakangeni. Isa sa mga advocacies namin, para ibalik yung mga gagandang recipes na galing sa matatanda at incorporate namin yung mga techniques sa mga bata para maging masigla, maging contemporary yung mga pagkain. Agpangkang Aling Lilia Bromeo ang metong karing kilalang talapagluto kin lalawigan. Mayap yaing ay isa pa konsepto ng Kulinarya Pampanga, uling apanatili na niti ding urina na lutong Kapampangan. Siyempre proud ako kasi matagal na, nung wala pang mga yan, gustong-gusto ko na makilala ang Kapampangan, pagluluto ng Kapampangan, lalo na nakakalimutan na nila. Karintutok yung bulan mananggapan lang aplikante abisang mabiyasa nung makanano ing pamaglutong Kapampangan dishes. Mula sa Pampanga, ako si Joshua Antonio, humahataw sa balita. At yan ang mga balitang nakalap sa Luzon. Balik sa iyo, Kuya. Maraming salamat, Sherwin Kulubong. Nagulat ang live mula sa Laguna. Sa mga balita naman sa Visayas Region, narito si Deb Riveral. Mayang buntag, Deb. Yes, daghang salamat Kuya Daniel ug maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nakalain-laing bahin sa Visayas. Nadakpan sa gipahigayong buy-bust operation sa mga pulis ang mother and son drug pusher tandem sa Sitio Tabuk Lamak, Barangay Yati, Liloan, Cebu gahapon. Gila ang mga suspetsado nga sila Juni Torregosa nga 44 anyos ug ang inahan niini nga si Estelita Pepito Torregosa sa 65 anyos. Nakuha gikan sa ilaha ang pipila ka mga pakete nga gidudahang shabu nga gibana-bana nga mukabat sa 4,000 pesos ang street value. Dali nga gidala ang mga suspetsado sa Liloan Police Station ug matubang sa kaso nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa laing bahin, daghang drug surrender sa Region 8 ang kinahanglang mupailam sa rehabilitation nga wala paghihapon mupasulod sa mga rehab centers matod sa Department of Health Region 8. Ang detalye ay hatag sa hataw na balita ni Jenny Liga. Kakulangan ng mga tawo, iniinusa nga hinungdan kung kay ano nga sobra 25,000 pa lang ang mga drug surrender sa Region 8 anwaray pa. Ka-assess kung kinahanglan maisulod sa rehabilitation program. Sumala Department of Health, hatun bulan ng Abril may sobra 33,000 nga mga drug surrenderers sa rehiyon. Pero sobra 500 laan irang mga tawo nga nagpoproseso ang mga target patients. Asya nga 7 kayukot pala ang na-assess nga 23 nganhi. Inaisulod na hadulag Treatment and Rehabilitation Center hadulag Leyte. Statistics, we can say that there are still a lot of gaps that we need to address in Region 8. In spite of this, the enormity of this problem and the complexity, we have identified 7 local government units who have developed their own initiative to address these gaps. Sumalakan DOH Assistant Regional Director Paula Paz si Jongko. Duha ka level ang assessment nga iragin bubuhat, ilabi na ha mga high-risk patient asya nga nag-iiha ang proseso. Hapag kaya na sumalaha ira, nagbibiling na hiran pamaagi para mapalaksi ang proseso para maipatambal ang mga drug surrenderer. So far, ito silang mga high risk will still be reassessed again by
Kasi ito, inassess lang ito sa community level. Yung high risk doon, i-reassess again ng TRC staff. Yung identified ng TRC na pinaka-high risk, yun ang ilalagay sa TRC. Tika nga syudad Tacloban, Jeneline Gakit, humahataw sa balita. O ka na ang mga balita nga atong nakuha din sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan din sa Cebu City, balik na sa inyo Kuya Daniel. Daghang salamat, Deb Riveral. Mula naman sa Zamboanga City, makibalita tayo kay Dante Amento. Buenos dias, Dante. Muchas gracias, Kuya Daniel. Buenos dias, mga kasangbahay. Nakial mga notisya na Rehiyon de Mindanao. 300 mga kadete del Philippine Military Academy o PMA ay expectalya mañana aquí na Ciudad de Zamboanga. Día de Jueves, parte este del Diila Southern Cruise 2017 que dura hasta na Mayo 15. Ubeto de ese que manda conocer con el PMA na diferente lugar y puede buscar que se llama Best, Brightest and Fittest Applicants. ISS-2 courtesy call na Western Mindanao Command, PRO-9 Task Force Zamboanga y otro pa. Tinitambian silent drill el mga kadete onde ay presenta sila el Diila Magabian Mejor Military Marching and Formation. Después de 5 días ay andes-2 na Ciudad de Davao y otro pa lugar na Mindanao. Na otra noticia, más se aumenta el número del internacional y ciudades local que quiere tener relación de hermanamiento na Ciudad de Davao asigon na un konsehal del ciudad. El detalle na hataw balita de Dayan Ventura. May bisita sa Davao City ni adtong Lunes ang mayor sa naning China nga si Zhou Hongbo. Sukad pa atong tuig 2007, sister cities na ang naning ug Davao. Ug sukad nga midaog sa pagka-presidente si kanhing Davao City Mayor Rodrigo Duterte, midaghan na ang gustong mosulod sa usa ka sisterhood relationship sa dakbayan. Well, right now we have a lots of letter of intent, no, from other countries wants to be our sister city right now. So apil sa mga nagpahibalo nga gusto mamahimong sister city ang Davao kay ang Kagoshima, Japan, Kota Kinabalu, Malaysia, Taichung, Taiwan, Darwin, Australia, Honolulu, Hawaii, Niwal, Palau, Mizayaki, Japan, Chongqing, People's Republic of China, Tacoma, USA, ug Gilong, Taiwan. Og diri sa Pilipinas kay ang Bacolod, Bayugan City, Malolo City, Manila, Marikina, San Juan City, San Mateo Rizal ug Zamboanga City. Sumala sa tigpangulo sa Committee on Tourism sa Konseho, siguraduhon nila nga ang sudlang sisterhood agreement sa Davao City kay alang sa mas ikalambo pa sa parehas nga syudad. Sumala pa kang Councilor Alrayan Alejandre, mas mulambo pa ang turismo ug panginabuhi sa lungsod tungod sa pagdaghan sa mga gusto mamahimong sister city ang Davao. Ubay-ubay ang musulod na mga negosyo, ubang mga project. Of course, ang atuang city, we could also expand in our trade and commerce sa laing nasod. Gikan sa Davao City, ako si Dayan Ventura, humahataw sa balita. Es el mga notisya sa kakitan na Rehiyon de Mindanao. Desde aquí na Ciudad de Zamboanga. Mira contigo otra vez, Kuya Daniel. Muchas gracias, Dante Amento. Live na nagulat mula sa Zamboanga City. Mahigit 700 residente ng Baguio City ang napaglingkuran sa libreng medical, dental at legal mission ng UNTV at Members Church of God International. Katuwang naman ng grupo sa serbisyo publiko ang isang fraternity na University of the Philippines na nagsagawa ng libreng HIV screening. Narito ang report ni Mirasol Abogadil. Maaga pa lamang ay dagsana ang mga kababayan natin sa Igorot Park, Baguio City. Ngunit hindi para mamasyal, kundi upang sadyain ang isinagawang medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Marami sa mga ito ang mahihirap lamang at walang kakayahang makapagpagamot sa doktor. Tulad na lamang ng pamilya ni Aling Rizel. Salamat sa Diyos at natulungan kami ni Brother Eli at ni Brother Daniel sa pagpapacheck up sa akin at sa aking mga anak. Nabigyan po kami ng libreng gamot. Yung isang anak ko may ubo at saka sipon. Yung isang anak ko naman may allergy.
Tapos yung ganun. Ako naman po mayroon din pong tonsillitis. Nabigyan po kami ng mga gamot, ganun. Tsaka vitamins din. Sinamantala rin ng ilang kabataan ang bakasyon upang makapagpatuli ng libre. Salamat po dahil tinuli kami ng libre tapos may libre na rin pong gamot tapos may pagkakataon na kaming natuli. Kabilang sa mga medical service na alok ng grupo ay ang free medical at optical consultation, libreng bunot ng ngipin at mayroon ding ipinamigay na gamot at bitamina. Katuwang naman ng UNTV at MCGI sa medical mission ang UP Sigma Kappa Pi Fraternity na nagsagawa ng libreng HIV screening. Samantala, bukod sa medical services, natulungan din ang ilang mga kababayan natin na mayroong problemang legal. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 700 kababayan natin sa Baguio City ang napaglingkuran sa medical, dental at legal mission na hatid ng UNTV at Members Church of God International. Ako si Mirasol Abugadil para sa Serbisyong Kasangbahay. Para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website ang untvweb.com. At yan ang mga hataw na balita ngayong araw na Miyerkules, May 10, 2017. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.